Bigyan natin ng reaksyon itong interview ni Christian Isguera kay Congressman Ace Barbers, chairman ng Quadcom. Na curious, na-attract ako sa title ng kanyang vlog na mga kongresista takot sa resback ni VP Sara. Wala. Matatakot ba sila? Ano bang kinakatakot nilang resback? Okay? So, pakinggan natin itong interview. Itong si Christian Isguera, anti-Duterte ito. Nung una, anti-Marcos din. Kaya lang ngayon, parang nagiging pro-Marcos naman siya. Wala talaga. Okay, pakinggan natin. May kinabukasan ba yung impeachment laban kay Sara Duterte dyan po sa House? Well, that's a big elephant. Honestly, hindi pa namin napapag-usapan. No? In fact, wala pa ngang na-turn over sa Office of the Secretary General sa Office ni Speaker. And once the Speaker is... Maniwala ba kayo na hindi pa nila ito napapag-usapan? Kahit yung fellowship dinner sa Malacanang, sabi nila, hindi daw napag-usapan ng impeachment. Masyado naman nilang iniinsulto ang Pilipino. Yung mga ganyang pahayag na hindi pinag-uusapan. Hindi po kami pinanganak ng kahapon lang. Klaro na ang lahat nito is impeachment ang tukoy. receives this complaint kasi meron parang magpa-file eh. So, we were just informed na dalawa na yung nakafile, no? At i-consolidate yan, iisahin yan bago ipapasa yan kay Speaker, bago niya ipasa dito sa Committee on Justice. So, we were also told that there's another one who will file. I don't know kung totoo yan. Siguro we will find out by Monday or Tuesday. Diyan ba sa inyo sa Quadcom, wala bang balak mag-file? Wala naman sa amin eh. Baka dun sa Committee on Good Governance, no, we don't know. I don't know if they will still hold another hearing yata on Tuesday. So pag sa Tuesday hearing na yun, I don't know if that's the last hearing that they will conduct. Baka i-terminate na nila kasi I think they already had 7. Yes. So, marami na yun, no? At dun sa 7 na yun, na talakay naman na lahat, no? Ang sa tingin ko na dapat talakayin doon tungkol sa usapin sa confidential funds. Isa po sa mga issue na nire-raise dyan yung oras. Baka hindi raw, baka mahirap daw isiksik sa kalendaryo ng Kongreso. Pag-usapan lang natin kalendaryo mismo, technically. With the elections coming on May 12, 2025. Mm-hmm. Ano ba tingin nyo? Kaya pa bang isingit dyan o pag-usapan? Kasi mandato rin yan ng Kongreso eh. Obligasyon at mandato, it is the constitutional duty. Ayan. Wala daw silang magawa. Hindi nila mapigilan yung mag-file ng complaint despite sa hiling ng Pangulo na huwag nyo nang ituloy dahil waste of time. Kaya lang, may nag-file pa rin. Mandato, kailangan aksyonan. Sa tingin ko nito, matutuloy ang impeachment kasi pirma yan. I hope I am wrong. Sa ngayon, according to kay Eric, meron ng signature drive. Baka by this time, may mga nakakalap na sila ng 103 signatures. Pagdating ng bago mag-break ang mga kongresista December 18, na-endorse na ang impeachment complaint. So, no problem with time. Congress, no? To either impeach or dismiss, no? A complaint that was filed before the House, no? And going up to the Senate. Sabi naman ni SPHs, kahit daw on break, pwede din daw sila mag-meet as a impeachment court, no? And they can be present even if there is a campaign period. Kasi mas mahalagang constitutional duty ito ng mga senador. Ganun din naman kasi sa... So, yung mga ganong
statements, reading in between the lines. Ano sa tingin nyo? Matutuloy ang impeachment? Sa tingin ko, matutuloy. Kasi, nagsalita ng Senate President na kahit nakabreak sila, i-convene niya ang impeachment court. Wow, sige, tuloy na tuloy. Sa Kongreso, we would just be the prosecutors. Yes. Once we complete the case, once there's one-third of the members who will endorse, it will go up to the impeachment court. So, sa tingin ko, ano na yan, kung schedule ang ngayon wala nang oras. Hindi na magagawa yan ngayong up to the end of this year. Before the break. Pero how about next year? Well, next year is a different story. Depende sa sentimento at sense ng House. No? Kapag tinalakay ito at nakakuha ng one-third na boto, wala nang pupuntahan to kundi papunta sa impeachment court. The Senate must convene as an impeachment court right away. Yun yung isang ruta, no? Yan yung shortcut, yung diretso na kung makakuha ng one-third signatures from all members of the House. Pero so far, ano ba yung napupulsuhan nyo sa ilang mga nakakausap nyo kongresista? Medyo pumapabor ba for impeachment or not? Actually, everybody is quiet eh. Hindi naman sila openly expressing yung kanilang sentimento dyan. Siyempre, we'd like to... Everybody's quiet. Bakit kaya? Natakot na ba sila sa pronouncement ng iglesia na magrarally ang iglesia kontra sa impeachment? Salamat sa Iglesia ni Cristo, timing ang kanilang napapanahon yung pronouncement na yun. Kasi ang kongresista, halos lahat yan, kakandidato next year. Pag pumirma sila sa resolusyon, nako, mag-iisip yan ng ilang beses kasi ang Iglesia ni Cristo ayaw ng impeachment. Ang kongresista na magperma sa impeachment, hindi kaya, i-endorse pa ba ng Iglesia yung kandidato na yan? Posible, quiet sila ngayon. Binabantayan ang Iglesia ni Cristo. Keep our cards close to our chest, ika nga. No? Kasi hindi pa, una, marami pang hindi nakakabasa ng complaint. Pangalawa, nasabi nga na meron pang ibang complainants na magpa-file. So gusto natin na tiyakin, ano ba yan? Baka naman yan ay hindi wala namang saysay para magsayang ng oras ang Kongreso at ang Senado sa pagtalakay nito. We really have it shut down. Nagsalita ng Pangulo. I hope na totohanan yung pronouncement ng Pangulo na it's a waste of time. At nagsalita na ang mga law expert, yung mga nakapag-aral, yung pinag-aralan na nilang articles of impeachment. Kulang. Sino ba yung abogado ng Divina Law Office, Attorney Boco de la Cruz? Lacking in form, lacking in substance. Yung impeachment complaint na na-file. And discuss this issue. Okay. Yung isang issue, siguro, you can answer this as a member of the House, no? Kayo ba, meron din ba kayong concern na kung sakali mang sumuporta kayo for impeachment at hindi naman siya matuluyan, itong si Sara Duterte, at makabalik sila sa kapangyarihan, Yan. balikan kayo Resback. as a congressman, as a politician? Siyempre, hindi naman mawawala yun. Yun. Siyempre, ganun talaga. No? Yan ang realidad ng politika sa atin. No? And ganoon talaga, no? Kaya nga ang panawagan, kapag kayo, bago kayo pumirma, bago kayo mag-endorso, bago kayo pumoto, gamitin natin ang ating mga prinsipyo sa pagdesisyon. Diba? Do not be swayed by, number one, by social media. Okay. Speaking of prinsipyo, ito si Congressman Barbers, siya na yung chairman ng Committee on Dangerous Drugs, panahon ni PRRD. Grabe yung mga papuri niya.
magpasalamat tayo at mayroon tayong presidente na may malasakit sa taong bayan na naglunsad ng ganitong kampanya. Dapat suportahan natin ito. Dapat may pagpatuloy ang ganitong kampanya ng laban sa droga sa sunod na administrasyon. Ganon siya nung una. Yun ang prinsipyo niya. Ngayon, siya nang nangunguna sa pag-imbestiga sa war on drugs. So, anong prinsipyo doon? Okay, so, magandang tanong yun ni Christian Isguera. Di ba kayo natatakot sa resbat? Oh, maganda rin yung sagot. That's reality. So, tingnan natin. Si Congressman Abante, napanood ko niyan. Sabi niya, delikado ako dyan pag magpresidente si Sara. Anyway, ganyan talaga sa politiko. At bantayan natin anong mangyari hanggang December 18 kung may akyat na ba yung impeachment complaint sa Senado before mag-break.